Proverbs chapter 4, verse 14 to 19. Kung meron kayong mga Bible, maganda rin na buksan nyo. Markahan nyo yung mga Bible nyo. Okay? So, let's start to read. Our morning devotion topic this morning is Proverbs chapter 4, verse 14 to 19. Verse 14, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag hindi ka nakagawa ng masama, at hindi matatahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhay sa kasamaan, buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay, pasikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya mabubuwal. Okay, so napakagandang paalala. At purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay, Proverbs chapter 4. Napakagandang topic. At pinamagatan nga natin itong, do what is right in the sight of the Lord. Turn from evil ways and do what is right in the sight of the Lord. At gaya nga ng aking sinabi, na yung tama sa paningin natin, maaring hindi tama sa Panginoon. That's why lagi dapat nating pang-counterbalance ang Diyos at ang kanyang kalooban, ang katwiran niya. Kasi ang isip ng tao ay laging tama ang kanyang ginagawa. Pero nakokorek lang tayo. Nagkakaroon lamang ng counterbalance. Nagiging balance yung ating pananaw, paniniwala. Kapag ikinokumpara na natin to sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga salita. Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa verse 2, and be not conformed to this world. Huwag na tayo makiayon sa mundong ito. But be transformed. Kundi tayo ay magbago. Matransform tayo by the renewing of your mind. Bakit renewing? Okay, we need to recalibrate our mind through God's Word. Kailangan ma-recalibrate, mabago, matransform yung ating buhay sa pamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Yung ating mga pananaw, yung ating mga paniniwala, dapat ito po ay i-ano natin sa Biblia, ito ay i-compare natin, i-transform natin. Kung hindi, may mga paniniwala tayo, may mga prinsipyo tayo na hindi sinasang-ayunan ng Bible, all we have to do, ang kailangan natin gawin ay baguhin yung ating isipan. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi po magkakamali. That's why we must, kailangan tayo po ang magbago. We cannot change the Bible because the Bible is true. Ang kailangan po magbago ay tayo. Kung sinasaway po tayo ng Biblia, sinasaway tayo ng salita ng Panginoon, sinasaway tayo ng Diyos, marapat lamang na mag-transform po tayo. Baguhin po natin yung mga mali nating lakad. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na magiging perfect tayo, magiging sinless tayo. Pero, yung ating buhay pananampalataya, hanggat tayo po ay buhay at isang sinasabi natin na tayo mananampalataya, binabago po at nagbabago po ang buhay natin unti-unti. Pati yung mga mali nating prinsipyo, sarili nating pananaw, na tayo lang, sarili lang natin lang pinakikinggan natin. So, pati po yun, babaguhin po yun. Kasi, ang pinaka-authority sa buhay ng isang mananampalataya ay ang salita ng Panginoon. So, just like dito sa ating pag-aaralan, ang sabi ni Solomon, ang daan ng kasamaan ay huwag mo lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. So, ito'y paalala sa atin na huwag nating
dadaanan. Huwag nating lalakaran. Yung ways of the evil men, yung kanilang kaparaanan, dapat ang mga mananampalataya, wag natin tong maging paraan. 'Di ba? Kagaya ngayon, eleksyon. Kung tayo ay mananampalataya na tumatakbo bilang mga mananampalataya pero tumatakbo tayo for government position. May mga nakausap ako, okay lang yan na kasi hindi naman yan sila pastor, hindi naman yan sila religious leader. Tandaan niyo po, hindi po yun yung dahilan kung bakit ang santawa hindi dapat magkasala. Yung mga pastor lang ba ang bawal? Sa totoo lang, lahat po dapat tayo. Bilang mga mananampalataya, kung tayo po'y anak ng Diyos, kung tayo po'y sinasabi natin na Kristiyano tayo, lahat po tayo inuutusan ng Biblia na wag dumaan, wag gawin yung kaparaanan ng kasamaan at huwag lalakaran. Dapat ang mga Kristiyanong mananampalataya na tumatakbo sa government office, wag pong bumibili ng boto. Okay? Grabe si pastor, intindi ng at hindi agad ng hindi lang po sila. Ibig sabihin nito, dapat po, wag nating lakaran. Okay? Wag nating gawin yung mga mali. Wag nating i-normalize yung mali. Kasi minsan na-normalize na yung mali. 'Di ba? Mga young people engage sa premarital sex. Diba? Hindi mag-asawa pero ginagawa yung gawain ng mag-asawa. So wag nating i-normalize yung mali. Babae, gusto maging lalaki. Yung lalaki, gusto maging babae. Huwag nating i-normalize. Kasi it is God's ordained. Ang Diyos po ang nag-uutos sa atin ito. Na tayo po ay huwag dumaan sa daan ng kasamaan at huwag lakaran. At ang buhay ng masasama, huwag nga nating tutularan. Minsan, ang mga Kristiyano, minsan parang naiinggit sa mga hindi mananampalataya. Bakit sila nagagawa nila? Pwede silang maglasing, mag-party-party, di ba? Gusto nilang gumala, magagawa. Gusto nilang magsuot ng gusto nila, magagawa nila. Bakit tayo mga Christians? Bakit hindi? Bakit ang daming bawal? Hindi po kayo binabawalan. Gawin mo kung gusto mo. Kaso nga lang, may warning ang Bible. Ang tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya, ay hindi po ginagawa ang mga gawain na yan. Tama po ba? Kung sinasabi natin na Christian tayo, hindi na dapat natin gawain o hindi tayo dapat naiinggit. Kasi, dapat maintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po ito mga minamahal, mga kabiyaya. Diba? Minsan naiinggit tayo na sila ay, hindi niyo ba alam? Minsan naiinggit tayo na sila ay nagagawa nila. Yung gusto nila, parang walang nagbabawal. Pero the truth is, wala pong joy sa kanilang ginagawa. Akala nyo lang masaya. Akala nyo lang filled na filled sila. Pero they have emptiness. Meron silang mga emptiness hanggat hindi po kasi, this is the very principle ng buhay dapat ng isang tao na dapat niyang malaman. Kailangan niyang makilala si Lord. Kasi pag hindi mo nakilala si Lord, yung hole sa buhay mo, yung patlang dyan, yung butas dyan sa puso mo, it is a God pit hole. Ang Diyos lang talaga ang makakasara, makakapuno ng kakulangan na yon. Ang tao, hinahanap niya ang kasiyahan na yon sa iba. Pero tandaan mo to, only God can fill that emptiness. Only God can fill that hole sa buhay mo. Yung parang may kulang. Sa totoo lang, it is Jesus. That's the truth. Pastor, bakit kilala ko naman na ang Panginoon, pero bakit parang hindi pa rin ako masaya? Parang may kulang pa. Tandaan niyo po, the Bible will not, hindi siya magkakamali. Ano ang mali sa'yo? Tandaan niyo po, pag merong mali sa buhay natin, o merong hindi tamang nangyayari, at parang minsan nagdududa tayo sa Panginoon, naglilingkod naman ako, bakit nangyayari sa akin to? Always remember this, hindi po nagkakamali ang Diyos. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Ibig sabihin, tayo po lagi ang may mali.
Dapat maging humble tayo doon. Anong mali sa buhay ko? Bakit nangyayari sa akin 'to? Naging repentant tayo. Kasi minsan ang lagi nating question ang Diyos, "Lord, bakit ginagawa mo sa akin 'to? Bakit inaalaw mo 'to sa akin?" Okey? Tandaan niyo 'pag may mga inaalaw ang Panginoon, may plano siya, 'di ba? May maganda siyang plano, panghawakan natin yung plano na yun. Kung minsan bakit meron tayong emptiness, parang may kulang sa atin, bakit may kalungkutan, bakit bakit parang may ano, kasi tayo po ang may problema, hindi po ang Diyos. Amen ba? So, mga minamahal, ito nga, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mong tutularan. So, mga Christians, sana huwag tayong malaglag. Okay, iba po yung nadapa kaysa doon sa nagtampisaw. Diba? May mga nadadapa lang, kakamali. Normal po yun. Pero yung nadapa ka, pero nagpatuloy ka sa pagkakadapa, ay hindi po yung tama. Kailangan po nating bumangon. Kasi ang tunay na mga anak ng Panginoon, nadadapa yan, pero bumabangon po yan sila. Alright? Sabi dito, verse 15, kasama ay iwasan mo ni huwag. Yan, huwag lalapitan. Huwag mong lalapitan. Alam mo nang masama. Diba? Alam mo nang masama. Alam mo nang matutokso ka. Alam mo malalaglag. Alam mo yan yung kahinaan mo. Alam mo masama yung ginagawa. Huwag mo nang lapitan. Diba? Huwag mo nang lalapitan. Bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Lagi nating hanapin yung tama. Turn from evil ways and do what is right in the sight of the Lord. Lagi nating hanapin po yung tama. Always remember this, yung tama sa isipan natin, yung tama sa pananaw natin, maaaring mali sa tingin at sa pananaw sa kalooban ng Lord. Okay? Kasi kagaya ngayon, di ba? Sabi ng iba, normal na lang yan. Normal na lang na hindi mag-asawa. Nagagawa ng bagay na hindi dapat ginagawa nila. Normal na lang kasi ginagawa na ng lahat. Alam niyo po, hindi po kahit kailan magiging normal ang kasalanan. Dapat po magkaroon tayo ng tamang puso dito. Hindi po magiging normal ang mali. Kaya mga minamahal, kasamaan iwasan mo, ni huwag lalapitan. Kung alam mong, di ba? Kagaya ito, example po kay Samson. Si Samson, Nazarite siya. Bawal po siya sa alak. Bawal po siyang gupitan. Bawal po siyang kumain ng mga basta may mga bawal sa kanya. 3 yung bawal sa kanya. Kaso, si Delilah, alam po ano ang bahay ni Delilah? Saan nakatayo ang bahay ni Delilah? Sa paggawaan po ng alak. Sa paggawaan ng alak. Pag Nazarite ka, talagang bawal kang tumikim kahit konting alak, kahit konting wine. Kaya si Samson, bawal po yun siya. Kasi yun yung kanyang vow ng magulang niya sa Panginoon. Kaya ang lakas-lakas si Samson. Bawal din siyang gupitan ng buhok. So, pero si Delilah, nakatira sa wine press, sa paggawaan ng alak, paggawaan ng wine. Yung nagmanhikan sila doon, pumunta sila doon sa bahay ng, tawag dito, bahay ng babae, yun nga, yun palang warning na yun eh. Ano nangyari kay Samson? Yun, nalaglag sa babae. Yun po, anong nangyari? Ano nangyari kay Samson? Ginupitan yung buhok. Kasi sinabi niya, yung sikreto niya, yung pala, padala pala ng kaaway si Delilah. Ano nangyari? Nalaglag po siya. Okay? Nanghina po siya, nawala po yung power niya. Bakit? Kasi hindi siya naging maingat. At marami sa atin ganun. Alam mo, mahina ka sa bagay na yan. Mahina, yan ang kahinaan mo, nilalapitan mo pa. Tandaan po, ang kaaway matalino. Matalino po ang kaaway. Hindi mo siya, matagal na siyang nabubuhay, bago ka pa nabuhay, buhay na siya. Kaya dapat wag nating isipin na, tawag dito, na kaya natin. Hindi talaga natin kaya, yan ang problem, kaya maraming nalalaglag. Kaya maraming nalalaglag sa kasalanan kasi ang yabang natin, kala natin kaya natin. Dapat layuan natin. 'Di ba? Sabi ng kanta, "Oh, tukso, layuan mo ako." Hindi po lalayo ang tukso, lalapit 'yan. Dapat tayo po ang lumalayo sa tukso.
Kung nagkamali man tayo, nalaglag tayo, nadapa, bumangon tayo, itama po natin. Huwag tayong mamuhay. Huwag tayong mamuhay sa mali kasi kahit kailan, hindi po papanigan ng Diyos ang kasamaan. Hindi papanigan ng Diyos ang kasalanan. At alam niyo ba, every time na may inaalagaan tayong kasalanan, di ba, lagi nating yung maliit na kasalanan, Pastor, ano lang naman to, maliit lang. Hindi mo alam, lumalaki yan. Yung konting pagsisinungaling, konting pagtatago, konting paglilihim, di ba? Niloloko nyo ang inyong mga magulang, niloloko nyo ang inyong church leaders, niloloko mo ang Diyos, hindi mo maloloko ang Diyos, yung sarili mo lang ang niloloko mo. Niloloko natin ang ating mga sarili. Alam niyo po, yung maliit na bahagi na yan, lumalaki po yan. Kaya nga mga minamahal, mag-ingat po tayo. Tuntunin ang tamang daan. Dapat hanapin natin yung tamang daan. Palagi. Alam niyo po, marami rin kaming kapalpakan. Marami rin mga naging ups and downs sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon. Pero sana, mga minamahal, bumangon tayo at itama po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Tuntunin ang tamang daan. Actually, dapat magpatama. Totoo lang, mahirap pong gamutin yung sarili. Kaya nga dapat may mga pastor tayo. Meron tayong mga spiritual leaders. Kahit dapat kami mga pastor, meron kami mga mas matataas sa amin na nagbabantay, nagpapaalala, na nagtatama. Kasi mahirap pong gamutin ng sarili. Tandaan niyo po yan. Kung nakikinig ka ngayon, kung may pastor ka, magpatama ka. Kasi mahirap pong maggamutin ng sarili, mag-self-medication. Kailangan mo ng manggagamot. Alright? So, kasamaan iwasan mo, huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog. Ito yung mga masasama eh. Sila'y hindi makatulog kapag di ka nakagawa ng masama. Ini-impluwensyahan ka nila. Gusto ka na lang hatakin, dalhin sa kasamaan. Mga minamahal, maging matalino tayo. Si Satanas, ang nais niya, malaglag ka sa kasalanan. Kaya nga, mga young people, ako ina-encourage ko mga young people na hanggat maaari mag-aral. Huwag mo na may pagrelasyon kasi you are prone to immorality. Maraming mga kabataan na nawala na yung kanilang purity because hindi sila maingat sa bagay na ito. Hindi matahimik kapag nasa'y hindi nagawa. Diba? So, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Yan ang paalala ng salita ng Panginoon sa Proverbs. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Mga minamahal, tandaan po natin, yung mabuti na, sabi ng Psalms, mabuti na yung maliit ang kinikita pero sa tama. Kaysa kumikita ka, yumaman ka, pero galing sa masama. Mabuti na yon. Kasi yung masama, sa darating time, babaliin ng Diyos ang kanilang mga kamay. Yan sabi ng Panginoon. Kaya mapalad pa yung kahit na malit lang yung kinikita mo, pero galing naman sa tama. Diba? Huwag tayong maghangad ng bagay na sa masama natin kukunin. Magtiwala tayo sa Panginoon nating Diyos. Sabi dito, ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. May mga tao na ang kanilang hanap buhay ay masama. Mga minamahal, layuan po natin yan. Hindi dapat natin yan tularan. Okay? May mga nagaan sa sugal, pandaraya, panluloko. Huwag po natin gawin. Baka scammer tayo, huwag natin gawin yan. Okay? Hindi po yan maganda. Verse 18, ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. O kanina, madilim-dilim pa. Pero habang tumataas ang buhay, ang araw, lalo pong lumiliwanag. Ganun po dapat yung daan natin. Kasi kahit kailan yung daan ng matuwid, yung tamang pamumuhay sa harapan ng Panginoon, hindi po yan masisira. Hindi ka po basta-basta babagsak. Wala pong madadapa pag maliwanag. I mean, walang mababangga, hindi ka mababangga, hindi ka malalaglag. Okay? Tama ang dadaanan mo pag maliwanag. Pero pag gabi, tignan niyo po, ang daan ng masamay pusikit, nakadiliman. Hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Pero yun po, yung comparison,
Yung maliwanag na daan, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman. Grabing dilim yan. Hindi niya alam kung saan siya babagsak. Yun ang nakakatakot. Na hindi mo alam kung saan ka tutumba. Diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Kaya nga mga minamahal, wag nating ibigin ang daan ng masasama. Kundi, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Gawin natin yung tama. Okay? Ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay, pusikit na kadiliman, hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Anong gusto mo? Alright? Maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, maraming mga anak ng Panginoon. Kahit mga anak ng Panginoon, nalalaglag kasi akala natin, kaya natin. Okay? Hindi ako matutokso. Lumayo po tayo. Kagaya ni Joseph, tumakbo po siya. Hindi ko ginagawa yung mga ganyan-ganyan. Hindi ako hindi po. Cellphone tayo ng cellphone. Ano man ang ginagawa natin. Mga minamahal. Do what is right in the sight of the Lord. Do what is right in the sight of the Lord. Turn from evil ways. Dapat po mga mananampalataya, habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, nagbubunga po yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoon. It is not about perfection, pero ito po ay maturity. It's about maturity. Kamusta ang iyong buhay bilang isang mananampalataya? Are you growing in your faith in the Lord Jesus Christ? O baka hanggang ngayon nagsusugal ka pa rin? Baka hanggang ngayon palamura ka pa rin? Baka hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabasa ng Bible? Baka hanggang ngayon hindi mo pa rin priority si Lord? Baka hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga Christian? Mga minamahal, kung talagang mananampalataya tayo, magbubunga yung ating buhay bilang isang mananampalataya. It is my prayer na sana po bilang mga anak ng Panginoon, lumago po tayo sa ating pananampalataya. Hanapin natin si Lord. Kapag wala tayong gana sa Panginoon, tanungin natin, anong problema? Kung wala tayong gana sa Panginoon, bakit wala kang gana? Bakit wala kang ganang magsimba? Wala kang ganang mag-worship? Wala kang gana sa Panginoon? Wala kang gana maglingkod sa Kanya? Question. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit? Ngayon, pag nalaman mo kung bakit, gawa mo ng paraan. Tuntulin mo yung tamang daan. Diba? Hindi yung hayaan mo lang. May pananagutan tayo sa Panginoon. Lalo na kung alam natin ang tama. Alam na natin ang katotohanan. Yung mga bulag, konti lang ang pananagutan nila. Pero tayong mga nakakaalam na ng tama, mas malaki po ang pananagutan natin sa Panginoon. That's why it is my prayer. Turn from evil ways and do what is right in the sight of the Lord. That's our morning devotion this morning. Salamat po. Tayo po ay manalangin.